Kasi pag kwento mo, aabahan ka nila, di ba? Tatrabahuhin mo. Huwag mahiya. Kahit lumapit pa tayo sa mga kliyente natin, share natin yung production business, huwag mahiya. Kaya kapag nakaka-encounter ka ng rejection, gamitin mo siya as fuel, booster para mas pag-igihan mo pa. Kasi sinasabi lang yan, baka hindi mo na-present ng tama yung negosyo kasi kulang ka pa sa experience. Di galingan mo. Huwag tayo mabuhay doon sa mindset na parang, chill-chill lang, balance-balance. Guys, pag nagbibuild kayo ng negosyo, walang balance. May mga magsasacrifice talaga. Minsan, ang oras sa pamilya. Pero kung nagsakripisyo ang oras sa pamilya right now, paspasan mo para hindi habang buhay magsakripisyo ang pamilya. Para maibalik mo agad sa balance. Paniwalaan mo yung sarili mo as somebody that you could be a top leader. Ngayon lang kami magagandang tingnan. But when we started, nako, yung kamay namin, talagang namanhid na kakapalakpak yan. Kakadikit sa upline, kakapapicture sa upline. Kailangan abnormal tayo. Pag hindi naniniwala yun sa labas, tayo naniniwala pa rin. Yun ang yung mayaman eh. Imagine mo, gaytong oras, as weekend. Nakakita ka ba ng mayaman na hindi ganyan ang energy? Wala naman eh. Kwento mo. 1 year, 2 years from now, di ba? Naka-van na tayo. 1 year, 2 years from now, di ba? O 3 years from now, may bahay na tayo. Kwento mo. Kasi pag kwento mo, aabahan ka nila, di ba? Tatrabahuhin mo. Nagbi-build ka eh. Okay lang yun. Hayaan mo makita nila yung pawis. Hayaan mo makita nila yung stress. Hayaan mo makita nila yung pagod. Kasi yun ang ikikwento nila someday. Huwag ka mahiya magsimula nang hindi ka marunong. Kasi lahat ng magaling nagsimula doon. Hindi ka tatawanan ng mga taong successful because alam nila doon din sila galing. Alam mo, deep inside, yung mga tao na mag-criticize sa'yo, ang laman talaga ng puso niyan, how they wish na meron silang lakas ng loob na kagaya mo na ipaglaban yung mga. Let's inspire them.